Ngayong araw mga birds ay samahan nyo kaming manghuli nitong naglalakihan, naghahaba ang mga isda. Gamit lamang itong pain na gawa sa tela at saka plastic at magluto nitong napakasarap na isdang lechon para sa ating food trip. What's that mga birds? You know? At balik fishing adventure tayo mga birds. Kasama tong mga bros ko natin kasama. Si Birds Binig. At si Birds Andrew, you know. Ang ating target ngayon ay mga balo, batalay o needlefish. You know. Kita-kita tayo mamaya mga birds. At pumalaot na kami mga birds para manghuli ng mga needlefish o batalay. At nang masubukan na rin natin itong ginawa ni Birds Binig na plastic at saka tela bilang pamain. Rintex nga pala ang tawag sa pamain na to. Nang makarating na kami sa aming target na spot ay nagpahila na kagad kami ng rintex. At yan nga pala si Birds Binig, ang totoong version ng masipag na madiskarte at saka pugi pa. At andyan nga din pala sa di kalayuan ang kasama nating si Birds Andrew na nagpapahila na rin ng kanyang rintex. Kasama din nga pala namin ngayon mga birds ang aming spotter na nakasakay sa kanyang maliit na bangka. At kapag daw itinaas niya ang kanyang pakpak ay sinyalis na yan na may huli na kami. At totoo nga talaga mga birds ang sinabi ng aming kaibigan. Ayun! Kita nyo naman mga birds. Malao yun. Oo. Yan na. Uy! Unang pandaw sa unang huli. Na, hawakan mo birds ng maigi. Yun o. Paunat mo birds. Tingnan natin. Ano, iba si baka isa akong mga kamay. Adi sa printed. Ha? Ay. Wow! Malaki-laki birds. Wow! Birds oh! Wow! Buhay pa yan birds, kahit di na halos gumalaw pero buhay yan. Oh. Ang talim ng kanyang nguso birds oh. At sa ikalawang pagkakataon mga birds ay nakahuli na kagad kami ng ikalawang isda para sa araw na to. Napakalupit talaga ng ginawang pamain ni Birds Binig na rintex. Napakasimpleng paraan lang mga birds, wala ka nang ibang gagawin kundi papahila mo lang yung rintex at kakainin ng isda at hindi rin ito makakawala dahil sa tibay ng tela. Napakadami at napakatatalim kasi mga birds ng mga ngipin ng isdang batalay or needlefish kaya hindi ito nakakawala sa tela kapag ito ay sumabit na sa kanyang mga ipin. Hindi nga ganun kalaki yung ikalawang huli namin pero good size na, abot na rin ito ng mga 1 kilo. Sa ikatatlong pagkakataon mga birds ay nakahuli kaagad kami ng ikatlong isda para sa araw na to. Napakasarap at napakabango siguro ng pamain na to dahil hindi ito inayawan ng mga isda. Hindi man ganun kalakihan yung pangatlong huli namin ay good size na rin to. Napakalupit talaga ng pangamay nitong kasama ko. At magpapatuloy pa sana kami mga birds sa pagpapahila ng mga rintex. Yun nga lang, sa hindi inaasahang pangyayari ay nasiraan yung kasama namin na si Birds Andrew. At ngayong araw din nga pala mga birds maglalandfall ang bagyong si Pipito. Kaya sa ngayon tama na muna tong huli naming 3 piraso. Umuwi na nga kami mga birds at hila-hila namin ang bangka ni Birds Andrew. Ito yung isang kahalagahan ng may kasama kapag lumalaot ka. Dahil meron sa yung hihila kapag nagkaroon ka ng aberya. At ito nga pala mga birds ang rason kung bakit hinila namin si Birds Andrew. Nawalan nga pala ng elise ang kanyang bangka. Pero ayos lang yan, bawi na lang sa susunod. Ang mahalaga, nakauwi kami ng ligtas. At ito nga pala lahat mga birds ang huli namin ni Birds Binig ngayong araw. Solve na rin mga birds ang pang-ulam at di na rin malulugi. At may huli din pala itong si Birds Andrew at malalaki pa. 4 na piraso nga pala yung huli niya, 3 yung malalaki at maliit naman yung isa. Partida yan mga birds, nasiraan pa. Napakalalaki talaga ng huli niya, abot ng mahigit 3 kilo bawat isa. Solve na sa pang-ulam at bawi pa sa panggas niya. Napakalupit talaga mga birds ng rintex na ginamit namin bilang pamain. Diyan sa mga lugar nyo mga birds, ganito din po ba ang paraan nyo ng panghuli ng mga isda na to? At kung di nyo pa naman nasubukan ang ganitong pamamaraan ng panghuli ng ganitong uri ng mga isda mga birds ay subukan nyo na. Bukod sa exciting, nakaka-enjoy at napaka-effective pa. Kaya marami na tayong pang-ulam mga birds ngayong may bagyo. Comment nyo na rin sa baba mga birds kung ano ang masarap na luto nito. At dahil ngayong araw nga pala mga birds nakatakdang maglandfall si Bagyong Pipito ay tataas namin yung bangka ni Birds Binig at yung bangka nga din pala ni Birds Andrew for the safety na rin mga birds ng kanilang mga bangka habang paparating ang bagyong si Pipito. At pagkatapos naming mailagay sa safety lugar ang kanilang mga bangka, umuwi na rin ako mga birds para magluto nitong malaki at mahabang isda. Ang tawag nga pala nito sa amin ay balo. Lilinisan ko lang muna to mga birds at tatanggalan ng nguso. At pagkatapos kong malinisan yung isda ay pumunta na kagad ako dito sa garden. Ang luto natin for today's video mga birds ay lechong isda. Dito ako magluluto sa garden dahil yung mga sangkap na aking gagamitin ay dito ko kukunin. Ito ang kagandahan mga birds kapag meron kang sariling tanim dahil di mo na bibilhin yung mga sangkap na yung gagamitin. Dahil lechong isda yung lulutuin natin mga birds ay magkukuha ako dito ng tanlad. Ito yung magsisilbing pangtanggal natin sa lansa ng isda. Kukuha na rin ako ng kamatis para sa lasang maasim at manamis-namis. At dadagdagan ko na rin ng dahon ng sibuyas para mas babango ang aroma ng
ating litsong isda. Dagdag na rin nga pala ako mga birds ng siling haba. Katapos kong manguha ng pampasarap na sangkap mga birds ay gagayatin lang natin yan. Kung mayroon man tayong ibang bibili na mga sangkap mga birds ay konti na lang. At yung sibuyas dahon at tanlad nga pala mga birds ay ilalagay ko sa loob ng isda para sa mas mabangong aroma at mas masarap na lasa. Mas maganda rin talaga mga birds na may mga sangkap ka na ganito sa lulutuin mong isda para mawala yung lansa. At nang mailagay ko na nga lahat mga birds yung tanlad at dahon ng sibuyas sa loob ng isda ay sinunod ko na rin itong mga sili at saka kamatis. At nang mailagay ko na lahat yung mga pampabango at pangpasarap na mga sangkap ay iniwaan ko lang yung isda. Ibabrush kasi natin to mga birds ng tuyo mamaya. Ito ang version ko mga birds at ito ang paraan ko para manood yung lasa dito sa isda. Nilagyan ko lang ng tuyo mga birds ang buong katawan ng isda at pagkatapos yan ay maglalagay na naman ako nitong paminta. Papasarapin ko to ng husto mga birds dahil ako lang ang kakain nito mag-isa. Yan na mga birds, di pa natin nalilitsyon yung isda, namumula na. At ito na nga mga birds, tapos na nating inihanda yung ating lilitsuning isda. Kaya di na natin papatagalin pa, lilitsunin na natin to bago dumating ang bagyong si Pipito. Dito nga rin pala ako mga birds maglilitson sa loob ng ating garden. Sabay pausok na rin sa ating mga tanim, double purpose diba? Habang abala sa pagliligpit ng mga gamit at paghahakot papunta sa evacuation center mga birds ay abala naman tayo sa paglilitson dito. At ang kagandahan lang mga birds ay kahit mayroong paparating na bagyo ay di pa umuulan dito sa amin. At di pa rin namin ramdam ang malakas na hangin. Ganon pa man, tuloy-tuloy lang yung paglilitson natin. Mga 1 oras siguro ang ating aantayin bago maluto itong ating isdang litson. Medyo matagal-tagal mga birds at kabado tayo baka biglang sumama ang panahon. At habang unti-unti ngang naluluto itong ating litsong isda mga birds ay nilalagyan ko lang ito ng tuyo na may halong mantika para mas lalong gumanda ang kanyang texture at mas lalong sumarap ang kanyang lasa. Napakabango nga nito mga birds at napakasarap na talaga ang papakin. Pero medyo habaan natin ang ating pasensya dahil mga kalahating oras pa ang ating aantayin. Yan mga birds, tamang litsyon lang dito sa ating garden. Dahil masarap yung niluluto natin ay mas lalong tataba nito ang ating mga pananim. Kadalasan nga pala mga birds ang niluluto namin kapag ganitong isda ay sinigang, inihaw at saka kinilaw. At sa di inaasahang pangyayari mga birds ay ganito na yung itsura ng lechon natin. Parang lechon bele pero nawasak ang kanyang bele. Pagkatapos nga ng mahigit 1 oras na pagluluto mga birds ay food trip na natin to. At kung umabot ka sa part ng video na to ay masasaksihan mo kung gaano kasarap ang lechong isda natin ngayon. Sulit na sulit talaga ulamin ang isdang to mga birds dahil napakasarap at napakakabal ng kanyang laman. Tapos gawan mo pa ng napakasarap na sausawan ay talagang laban yan.